Ang universe ay may libu-libong mga pagsasama ng mga bituin na may iba't ibang hugis at host ng lahat ng uri ng mga celestial bodies. Kung tatanungin tayo tungkol sa kung ano nga ba ang isang kalawakan, maaari nating sabihin na ang mga ito ay isang malaking estruktura sa universe kung saan ang mga bituin, planeta, gas cloud, cosmic dust, nebula at iba pang mga materyales ay pinagsama dahil sa malapit na aksyon ng gravity. Yan ang ating aalamin sa video na ito. Kung ano nga ba ang isang kalawakan, ano-ano ang mga katangian nito, at uri na meron nito. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para ma-notify ka kung may bago tayong mga uploads. Kaya, simulan na natin. Ang kalawakan ay isang pangkat o isang malaking pagsasama ng mga bituin kung saan matatagpuan ang lahat ng mga uri ng mga celestial bodies tulad ng mga planeta, nebula, cosmic dust at iba pang mga materyales. Ang pangunahing tampok ng kalawakan ay ang akit ng gravity na humahawak sa lahat ng material na ito na magkasama. Ang mga tao ay nakita ang mga kalawakan sa buong kasaysayan bilang nagkalat na mga patch sa kalangitan sa gabi. Kaya malaki ang pasasalamat natin sa pag-unlad ng teknolohiya na mayroon tayo ngayon at maraming impormasyon ang ating nalalaman tungkol sa ating kalawakan. Ang ating solar system kung saan matatagpuan ang araw at lahat ng mga planeta ay bahagi ng isang kalawakan na kilala bilang Milky Way. Sa mga sinaunang panahon, walang nakakaalam kung ano nga ba ang tungkol sa maputi na strip na tumawid sa kalangitan at kung kaya tinawag nila ito na parang kalsada. Sa katunayan, ang mga pangalan ng kalawakan at ang Milky Way ay nagmula sa parehong pinagmulan sa Greek. Naniniwala ang mga Greek na ang mga bituin ay batak ng gatas na sinablig ng Diyosa na si Hera habang pinapakain si Hercules. Sa Milky Way, mahahanap natin ang pagbuo ng maraming mga bituin at interstellar dust. Ang pinakapansin-pansin ay ang mga nebula at star cluster. Marahil mayroon din sila sa iba pang mga kalawakan. Ang mga galaksi ay inuri ayon sa kanilang laki at hugis. Ang saklaw mula sa mga bituin na dwarf na may 10 milyong mga bituin hanggang sa mga higanting bituin na naglalaman ng mga bilyon-bilyong mga bituin. Sa mga tuntunin at hugis, maaari silang maging elliptical, spiral tulad ng Milky Way, lenticular o irregular. Sa napapansin natin sa kalawakan, mayroong hindi bababa sa 2 trilyong mga kalawakan na karamihan sa mga ito ay may mga diameter sa pagitan ng 100 at 100,000 parsecs. Sa mga hindi nakakaalam, ang 1 parsecs ay katumbas ng 3.262 light years. Marami sa mga ito ay na-cluster sa mga cluster ng galaxy at ang mga ito ay nagkakumpul-kumpul. Sa puntong ito, pag-uusapan naman natin ang mga pangunahing katangian ng isang kalawakan. Tinatayang nasa hanggang 90% ng mass ng bawat universe ay naiiba mula sa ordinaryong bagay. Tinawag itong dark matter sapagkat hindi ito naglalabas ng ilaw. Sa kasalukuyan, ito ay isang konseptong pang-teorya lamang na ginamit upang ipaliwanag ang pag-uugali ng isang universe. Minsan ang isa pang kalawakan ay lumulusot sa isa pang kalawakan at sa paglaon ay magbabangga sila. Ngunit ang mga ito ay bihira lamang at halos walang banggaan sa pagitan ng mga bagay na bumuo sa kanila. O sa kabaliktaran, maaring mangyari ang sakuna. Sa anumang kaso, dahil ang gravity ay nagdudulot ng paghihina, ang pagsasanib o isang pagsabog ay karaniwang humahantong sa pagkabuo ng mga bagong bituin. Ang mga galaksi ay mayroon na sa universe bago pa mabuo ang solar system. Ito ay isang system na binubuo ng maraming elemento tulad ng mga bituin, asteroids, quasar, black holes, planeta, cosmic dust at mga galaxy. At sa punto naman na ito ay pag-uusapan naman natin ang mga uri ng mga kalawakan o galaxies.
Mayroong maraming mga paraan upang maiuri ang mga kalawakan, ngunit ang pinakakaraniwan ay ayon sa kanilang hugis. Kaya narito ang mga uri ng universe o galaxy. Number 1. Elliptical universe o galaxy. Ang mga elliptical na universe ay may isang elliptical na itsura dahil sa paghihigpit na mayroon sila kasama ang isang axis. Binubuo ang mga ito ng pinakalumang bituin na karaniwang matatagpuan sa mga kumpul-kumpul na mga galaxy. Sa mga kilala hanggang ngayon, kadalasan ang mga ito ang pinakamalaking kalawakan na ating makikita na uri. Ito ang pinakamasaganang uri ng galaxy na matatagpuan sa universe, ngunit dahil sa kanilang edad at malabo na ang katangian, madalas silang ma-outshone na mas bata, mas maliwanag na koleksyon ng mga bituin. Ang isa sa pinakatanya ng mga galaxy ay paksa pa rin na walang katapusang debate. Ayon sa ilang mga teorya, naniniwala ang mga astronomo na nagsimula silang bumuo ng ilang sandali lamang. At yun ay ang Big Bang Theory, kung saan may nangyaring pagsabog at ito ang nagbigay daan sa pagsilang ng mga universe. Sa yugto ng post-explosion, ang mga gas cloud ay nagsama at nakompress sa ilalim ng pagkilos ng gravity na bumubuo ng unang bahagi ng kalawakan. Ang mga bituin ay maaaring magtipon sa mga globo na kumpul-kumpul upang gawing daan ang kalawakan. O marahil bumubuo muna ang kalawakan at pagkatapos ay magkakasama ang mga nakapaloob ng mga bituin. Ang mga newborn na mga universe na ito ay mas maliit kaysa sa ngayon at malapit sa bawat isa. Ngunit sa pagkakabangga nila sa bawat isa, ay naging bahagi na lumalawak ang universe. Ito ang dahilan kung bakit lumalaki sila at nagbabago ng hugis. Karamihan sa mga modernong teleskopyo ay nakakita ng mga napakatandang kalawakan
na nagmula pa bago at pagkatapos ng Big Bang. Ang Milky Way ay binubuo ng gas, dust at hindi bababa sa 100 bilyon na mga bituin. Dahil sa makapal na dust cloud at gas na nagpapadalang imposible makita at malinaw. Gayunpaman, naniniwala ang mga siyentista na naglalaman ito ng mga napakahusay na mga black hole o katulad dito, isang black hole na may libu-libong mga solar system. Inaasahan ko na sa bidyong ito ay natutunan mo ang higit pa tungkol sa kung ano ang isang kalawakan at kung ano ang mga katangian nito. At kung may natutunan ka ay mag-like, share at subscribe ka na para ma-update ka sa susunod nating video.